Pakaingat-ingatan ko ba yung bote na yung kapon baka matapon? Yay! Ito. Thank you. Hello po! After last event nga tonight, kauwi namin ay dumiretso kami agad mag-pick up ng cake na pinagawa ko. Late na neto and nagko-contact na si Ma'am Hazel kasi baka daw makatulog sila. Kaya nagmamadali din kami neto kasi nakakahiya. Busy kasi kami from morning hanggang pag-uwi kasi nga may setup. Pero buti na lang ay isa lang kasi mamaya ay babiyahe kami ng super aga papuntang Tarlac ulit kina tita ko. And super thank you pala kay Mami Cakes and sa super ganda at sarap na cake niya. And pasensya na po kasi late na namin na pick up. Pagka-uwi nga ay sinecure na namin agad para sa biyahe mamaya. Fondant cake pala ito and wala kaming ref kaya magdi-DIY na lang kami ng paglalagyan niya. Hindi to kasi pwede sa freezer at freezer lang kasi ang meron kami. Pinafondant ko na para safe ibiyahe. Baka kasi kapag icing base ay wasak-wasak na pagdating namin doon. And imbis sa cooler ay sa storage box nga namin nilagay kasi surprise ito at para di mahalata nang isusurprise namin yung dala namin. 2 box nga yan para malagyan namin ng yelo yung isang box sa gilid para at least parang nasa ref na din siya. Fast forward nga, hello sa aming babe! Ang cute-cute naman ng outfit. 3 AM nga kami gumising para mag-prepare and magbiyahe. Inagahan talaga namin para walang traffic. Undas kasi at baka madaming magbabiyahe pa uwi dito sa Angeles. Dapat nga ay kagabi pa kami babiyahe. Sana, kaya lang mas marami daw nagbabiyahe noon at baka super traffic. Kaya inagahan na lang namin today. Nasa Tarlac na nga kami at bago nga kami dumaretso kila tita ay dumaan muna kami saglit sa market nila para mamili na din ng ilang pwedeng maiulam na pwede na din pang maramihan. Madami din kasi kami mamaya niyan at pati ibang mga pinsan namin ay makakasama namin. Magsi-celebrate kami ng birthday ng tito namin and first time nga namin magkakasama ng kompleto or di ko sure kung kompleto ba sila mamaya. Nung makarating na nga kami dito sa farm ay ipinasok na namin muna agad lahat ng mga gamit namin. Tapos chinek ko agad tong cake kung okay pa. Thankfully at okay pa naman siya. Humingi na nga kami ulit ng yelo kay tita para mapalitan na yung mga natunaw na yelo. Hindi pa namin kasi mai-ref dahil baka makita ni tito at di na siya ma-surprise. Then after ay almusal muna. Tapos may isang uri nga din ng mushroom na ipapatikim daw sa amin at masarap daw yan. Then eto namang other type din ng mushroom pero not edible siya. Pero may iba pa din na kumakain daw pero hindi daw siya masarap. Napakadami nga nila at in-invade itong mountain mixed sawdust compost dito sa farm. Ito naman ang edible mushroom na inaalagaan dito sa farm. Ang galing nga at finally nakita na din namin may mga bunga na sila. Ngayon lang namin nakita may mga bunga sila kasi yung mga previous punta namin dito ay nagpapak ay nagtatanim pa lang sila. Madami na nga sila at pwede nang harvestin. Nag-harvest nga today si Tito kaya naki-harvest na din kami. Ang sarap nga nung may sariling farm at merong hina-harvest, no? Everyday nga ay namumunga ito kaya everyday din ay may hina-harvest. Ang ganda ng mga itsura nila at ang bango ng amoy sa personal. At masarap lalo na pag kinain. Ang dami ng food products na pwedeng ma-produce and nagagawa using this mushroom. At isa na nga doon ang famous na mushroom chicharon. At dahil substitute din siya for meats ay naihalo din siya for bagoong, chili paste, embutido, longganisa at marami pang iba. Kaya kung meat eater ka nga pero bawal sa'yo ang meat, try mushroom to substitute meat. Healthy na, masarap pa. Also, kahit simpleng sabaw na may malunggay lang, tapos samahan mo ng mushroom na to, sobrang sarap na. Super healthy pa. Ang dami nga naming na-harvest, 2.5 crates din. Tapos kinilo na ng tigpa 5 kilo after. Ganda din siya. Nakaan tayo. 1, 2, and 3.5. And almusal na nga after mag-harvest. At syempre, ang star of the meal, ang mushroom. Scrambled egg mushroom, mushroom longganisa, mushroom chili paste, tapos chicharon. Pork chicharon yan yung binili namin kanina, hindi mushroom. Then itlog puro. And tara po, kain! After kumain, dahil maaga pa nga, nag-ikot-ikot muna kami dito sa farm. At hello again sa aming napakagandang babe. Sayang-saya na naman ang babe at nakagala na naman siya. Awa mo lang ka. Wala. Babe? Babe? Tatangga. Tabaan, dito siya dulo. Bilis kasi ang tayo naman ba?
Ging, ging, ging. Ay, naantok ka na. Ang flowers mo. Ganda ng flowers. Ganda naman ng flowers na yan. Ang ganda-ganda. Tingin flowers. Tingin flowers. Ang ganda ng flowers. Si mama yung tumatawa siya. Nakapagkaga. Hindi naman siya pangalan. Parang lapisa. Ito, di siya yung makita mo ako. Bab. Bye-bye. Ano? Pagod na ikaw. Pagod na ikaw. Pagod na ikaw. Malab. Malab. Parang boses. Mo. Bulag. Pagod na yan. Then fast forward, nung kinahaponan na nga ay dumating na din ang mga pinsan namin at sina tito at tita din. Muntik pa nga silang makompleto kasi kulang ng isang pinsan namin at di daw nakasama kasi sa Pasko pa daw makakauwi. Anyways, ayan at sinalubong na nga din namin sila at dumiretso na dito sa kubo at andito din kaming lahat. Hello. Nandun po sa kubo. Hello. Hello, sa Charles. Ay. Wala po yun. Bakit? Bakit daw? Bakit daw sa mama? Trabaho. Asawa ni? Ay, Tinry ko nga tong transition na ginagawa ng ibang mga vlogger. Grabe at kailangan talaga ng effort din. Pero maganda naman ang kinalalabasan. Yun lang ay mapapagod ka kakabalik-balik pag ikaw lang din mismo ang videographer. Then kaakyat nga sa taas ay eto ang view. Soon to be office nga itong building na to dito sa farm. Yan lang ay di pa nga lang siya tapos. Matagal ko nang gustong itry makaakyat dito kaya lang di ko alam paakyat. Pero today ay may hagdan kasi kaya nagtry kaming umakyat at kasama ko ang kapatid ko. Nagpicture-picture lang naman kami tapos di na din nagtagal at bumaba na din agad. Oh, so babe, so Galing. Babe? Ding. Punta pa ako. Paano ka? Paano ka? Babe, yung papa mo, baliw. Ay, talaga? Kala ko hindi. Kayo. Then fast forward nga again, nung kinagabihan na ay in-start na din namin ang first surprise. Inagahan na nga namin kahit hindi pa niya birthday. Kasi nangangamba na ako sa cake. Inuna na nga namin itong ilabas at in-advance na din nga ang pagsa-celebrate sa birthday ni Tito para di na din kailangan itago at ma-ref na. Then uulitin na lang namin bukas sa mismong birthday niya talaga. Ang cute nga ng cake ni Tito at disclaimer lang, di po galing sa akin ng inspo design. Si Tita po mismo ang may request niyan. Mushroom design nga sana, kaya lang wala akong makitang magandang design. Or hahaluan na lang sana namin ng iilang mushroom din na design yan. Kaya lang ay mukhang hindi pa bagay. Kaya yung mismong inspo na lang na request ni Tita ang ipinagawa ko. Happy birthday!
Si Batanes na eh. Batang tayo yung tipo nyo. Day 2 na nga ito and kinaumagahan ay naggrocery pa kami ng iilang mga ingredients pang kulang para sa pananghalian mamaya and dagdag handa na din para sa celebration ng birthday ni Tito. Grocery store malapit lang din dito ito sa farm, tapos ang mumura din ng mga bilihin, kaya dito din daw talaga madalas mamili sina tita. Pati din pala yung mga ipinasabay na pinabili nila doon ay isinabay ko na din. Kauwi nga namin ay nag-start na din kaming gawin yung second surprise namin. Di na nga ako makakapag-backdrop dahil ang hirap i-surprise ni Tito dahil di siya mayaya ni Tita sa labas. Kaya ganyan na nga lang ang naisipan namin gawin. Dinala ko na nga lang yung photo gallery stand ko at yung happy birthday lights na lang yan, then balloons. Pabilis na tayo. Pabilis na po yung taga-ayos. Hindi, ganyan muna. Wait lang, ilang. 1, 2, 3, go. Hindi na tayo wait lang. Go, 1, 2, 3, go. Kung nakamot ako, kung ako natin. Nakailang try pa nga kami neto mag-testing ng balloon pump and tinitingnan namin kung di ba maririnig sa labas. Andito nga kami sa kwarto neto, medyo malayo naman to sa may kubo at nag-request na lang din ako kay na tita na magpatugtog na lang para di marinig itong tunog ng balloon pump dito. Nagpunta nga din si mama dito at naabutan na kaming ginagawa to. Sabi niya nga din ay hindi naman daw naririnig doon kaya ayun napanatag na din kami. Galambot din lang. After ko nga ma-check muna kung nasan si Tito ay sinimulan na din namin tong iset up sa kubo. Sakto at nasa likod naman sila kaya inilabas na namin at isinet up to ng mabilis. Ma. Game na to. Game mo. Lakasan mo. Happy birthday! Happy birthday! Bugla nga naman, bugla. Pakaingat-ingatan ko ba yung bote na yung kapon? Baka matapon. Yay!
Gift ito. Thank you. Tinitingnan ka. Ano ba yung pogi na yan? Ayaw siya nakabag na tama. Ingay lang ang ingay niya magkaroon ng logo. Bebe. Oh, yes. Yeah. Ang bebe na na. Nag-birthday na ang bebe na namin na. Ay, naman. Nag-birthday mo na ang bebe namin naman na. Ay, naman na. Ay, naman likot naman na ng bebe na. Para malino. Ay, likot naman ng bebe namin na. Ay, likot. Ay, likot. Ay, likot naman na. Ang likot naman ang love na nilolo na. Love talaga na. Love talaga. Mawawala ba ang pamimingwit ng isda? Nagbingwit na din nga ang mga pinsan ko ng isda at pati si mama nagkasali din. Wala nga silang masyadong mahuli nito kasi halos nasa ilalim yung mga isda at busog pa daw kasi. Hindi ko po naghahamon. Hindi yan pwede. Balik mo yun mo. Gold. Then, third day na nga namin at nauna nang umuwi kahapon ang mga pinsan namin. Dapat nga today ng madaling araw kami babiyahe. Kaya lang ay wala naman kaming ganong gagawin kabalik dahil kinabukasan na isa lang naman ang setup. Kaya napagdesisyon na naming hapon na nga umuwi. Sumama na nga lang muna kami kina Tito maghakot ng mga kusot. Sa likod nga kami ng truck sumakay. Malapit nga lang daw sa kanila ang kuhaan nila. Sumama na din sila papa para tumulong maghakot tapos ako syempre para makapag-video. Nakarating na nga kami at nag-start na din maghakot at magkarga sila dito sa truck. Magagaan lang naman yan dahil kusot lang ang laman. Bumibigat lang kapag nababasa. Ang laki nga ng factory ng mga wooden crafts dito. Ang galing nga at wala nang kahirap-hirap sa paghahanap ng supplier ng kusot sina tita kasi may malapit lang sa kanila at napakadami pa. Ipipick up mo na lang at hahakutin. Ito kasi ang pangunahing kailangan para sa mushroom kaya very convenient na may malapit lang na mapagkukuhanan. Pupunuin nga lang yung truck tapos babalikan na lang yung mga matitira. Ako taga-video at nood lang talaga dahil di naman ako pwede magbuhat niyan at kaya na din naman nila yan. Tapos kauwi, ibababa at itatambak naman dito sa farm. Tanghali na din neto, kaya after ay manananghalian muna kami niyan saka babalik ulit sila para sa second batch. Almost 160 sacks pala ang hinakot nila niyan. And ayan nga ang ulam for lunch. Sinabawang mushroom with malunggay lang. Ang healthy nga at ang sarap. Si tita ang nagluto niyan. Tapos si mama naman nagtinola. Katapos namin kumain ay nag-movie marathon kami dito sa may kubo. Tapos sila papa ay bumalik ulit para hakutin na yung second batch ng kusot. Di na nga ako sumama dahil mainit na din. Tapos mamayang hapon sana ay itutuloy namin yung swimming na di natuloy kahapon. Kaya lang ay kinahaponan kasi ay uuwi na din kami. Kaya next time na lang talaga niyan. Sayang lang kasi ang oras at di naman may enjoy. Ay? Ano? Ayun na. Ay, hindi nakapasok. Ang galing ng patibong. And at last, nakauwi na din kami sa wakas. Ginabi na kami kasi mga 6 PM na din kami nakaalis doon. Yo, Pop! Saan sila? Yo, Pop! Pop! Ko! Wala sila. Yo, Pop! Yo, Pop! Hindi mo muna tinawag kasi bakit? Hindi kasi, tataka ako bakit wala sila eh. Yo, Pop! Yo, Pop! Yo, Pop! Uy! Baka lumabas siya eh. Sino na? Ay, Pop! Ay.